pinag-uusapan. Because Hopefully maganda naman this time. Hindi nga, yun nga. Oo. Yung pag-sign up mo with MVP. Yeah. Diba? Ang bongga, ang dami nilang pera. Talaga. Oh, thanks na pera. So, Pero buti sinishare din. so ang bongga. Yeah, nakaka-happy, nakaka-excite. Parang for the longest time, kanina lang ulit ako nagising ng maaga. Sabi ko, parang tayo ba ako mag-contract signing? Kung sobra akong hindi ako mapakali. Kasi ano rin siya, parang it's historical, di ba? Milestone sa akin. Kanina sinabi mo nagkaka-acid reflux ka sa excitement. Ang dami rin na excite. Pero hindi mo kasi nilinaw kung ano-anong mga projects. Sa TV5 may gagawin akong projects. Aside from that, kaya yung ano siya media quest. Kaya media quest yung kasi hindi lang sa TV5 yung partnership natin. Pero kasama yun sa TV5. I will be doing contents for TV5. But of course with ABS. 2 years? 2 years. So lahat kasama ABS talaga. Ako naman kasi, I will never leave ABS wherever I go. Kunyari, mayroon ng project with GMA, may project ako with TV5, kasama ko lagi yung parang hindi ako magiging komportable kung wala yung ABS with me. So nice. Yeah. And I am very, very grateful na sinusuport nila yung request ko na yun. Kasi parang non-negotiable yun. If ever magtatrabaho tayo, kailangan ng kasama. Talagang walang iwanan. Ay, pwede. At ang ganda ng relationship mo sa GMA. Sorry ba? May official name yung production. Matagal naman ako may pangalang, may production, yung JMB Productions, yun naman yung hawak-hawak ng production. So yun yung parang... Guys, pwede Compare malaman. nila kasi sa Dreamscape. Parang ikaw parang ganun. Parang ganon kasi content creation din yung inaano ng productions. Guys, matagal ba yung process? Paano kayo Tagal. Talaga. Matagal. Like months? Last year or this year ba? Parang may taon yung unang usapan. So 1 year in the making. Or more? Yeah. Kasi nga, nabanggit ko naman kanina, di ba, hindi na ako nahiya, di ba? Kasi syempre, may part of me na masama pa loob ko at that time. Parang fresh pa, parang hindi ko carry, di ba? I allowed myself to heal muna bago work agad. Syempre, di ba, parang valid naman siguro kung magtatampo ako sa samang loob ko. Pero I did not close doors. I did not burn bridges. Sabi ko nga, there was never a time na binadmouth ko yung TV5 after maano kami, yung mawala kami sa ere sa kanila. So what made you finally say yes? We were very honest to each other. They allowed me to be honest with them and they were very honest with me. May mga tanong akong nabigay nila yung sagot na ipaliwanag sa akin. We have a very open communication. And yun nga, yung pareho lang kasi kami ng goal din Ang goal namin is mapahaba pa yung era ng television, especially sa Pilipinas, 'di ba? At least, 'di ba? So magagawa lang natin 'yun kung magko-collaborate yung mga magko-collaborate at pagsasamahin yung mga iba't iba nating kakayahan. Sabi nga ni MVP sa akin, you have what I don't have, I have what you don't have. So why not unite? So tama na talaga yung mga war. Alam mo, wala namang, yung mga tao lang din naman na nagpapalaki sa mga ganyan. Pero in reality, parang okay naman lahat. Diba? Parang yung GMA, nakikipag-usap, diba? Nag-uusap-usap naman sila. Parang, yun nga, isa lang naman ang goal nila na kailangan talaga din magtulong-tulong para mabuhay itong industriya ito. Kasi tayong lahat dito hindi magiging masaya kung bukas makalawa wala na. Bukod sa itong bread and butter natin, ito yung nagpapaligaya sa atin at ng maraming tao, itong Philippine show business. So, mayroon siyang ngayon, may iniinda ngayon yung industriya. So, kailangan yung mga may kakayahan, kailangan magsanib puwersa talaga. ABS, GMA, TV5, and other platforms, diba? Kahit yung mga streaming platforms, diba, nakaka-collaborate din naman nila. Maganda yung konsepto ng collaboration. Nag-collab nga kayo ni Big Soto, di ba? Yes. That's about May time. pressure ba yung magiging first? Sabi mo nga pasabog yung una mong... May pressure kasi syempre ayaw nating lahat mapahiya.
'Di ba? Ayaw kong mapahiya sa Media Quest. Ayaw ng Media Quest na mapahiya din sila sa desisyon nila, 'di ba? Sa panindigan na 'to, 'di ba? Sinimulan na natin yung partnership. Ayaw naman nating mapunta sa yung ganun lang yun. 'Di ba? Kasi yung ayaw nating masayang yung kung anong meron tayo na pinagsasama natin, Yeah. 'di ba? Kung yung i-offer nila sa akin, ayoko namang sayangin, 'di ba? Ayoko rin namang masayang yung pwedeng i-offer ko sa kanila. Gusto namin matapos man yung kontrata, maging maayos ang relationship ng bawat isa at happy kami. Gusto ko win-win siya. Kaya yun din ang dahilan kung bakit nakapag nag-decision ako na sige, let's do this, because it's going to be a big win for me, for TV5, for Media Quest, for ABS, and for everyone that I will be sharing this win with. Yeah. Diba? Yeah. Service, magiging service siya eh. Vice, no doubt that you're happy. Kitang-kita naman. At syempre with this kind of deal. Pero how are you after your Vietnam and Japan trip? Masaya naman ako, nakapagpahinga ako. Kasi matagal na siyang nakaschedule talaga na yun. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako sumama sa Australia. Kasi pag sumama pa ako sa Australia, hindi na ako makapagpahinga kasi dire-diretso. Meron akong movie, meron akong gagawin isa pang project, meron akong isang TV show na gagawin, tapos meron akong Everybody Sing, meron akong Showtime. Nababaliw-baliw na rin ako. So, talagang nakaschedule yun. Kaya ang usapan namin, sige mag-Australia yung si Ann, si Bong, si Jong, si Ogie, si Kim, sila Darren. Australia kayo, ako muna mag-isa rito sa Showtime. Pero pagbalik nyo, lalayas talaga ako. Naka-schedule siya Yeah, talaga. ang tagal na nga rin schedule na Oo. Siyempre iba, akala, umalis siya because of... No, that's not true. Pero ayun nga, ang tagal mo na rin plinano with your friends Matagal na siya. Vietnam. Oh, hindi naman ako makakapag-absent ng gano'ng katagal nang hindi aprobado ng management. Talak ang aabutin ko. Yung TV show na gagawin mo sa GMA, O sa TV5. Yan ba yung Sa iba na lang pag-usapan, nakakahiya. Okay. Pero Vice, ano mga shows na Kailan namin may expect? Meron na akong mga concepts. Kasi sobrang nahihiya din ako, sobrang tiwala nila sa akin. Kung anong concept maisip mo, yun na yun. So Yung ganon, yung can magastos expect it ba? this year. Alin? ang concept mo? Kasi hindi na rin nila alam kung anong gagawin nila sa pera nila. Kaya, charot. Hindi naman magastos. Siyempre, kailangan din naman nating you have to be very mindful of kung ano yung ibibigay, yung i-share nila sa atin. Hindi naman tayo, basta we will give what the audiences deserve. Kailan daw po yung target? This year? Inaayos na namin yung schedule. Gusto sana nila before the end of the year makapagsimula kami. We'll see. Ako naman, sige po, subukan natin. Pero pag nag-check na ng kalendaryo, so saan dyan? After Sunday, wala naman na susunod. Bad day na ulit. Ang 31 days lang sa isang buwan, yung hindi ko na din alam. Pero pipilitin natin dahil mukha tayong pera eh. Tanggap tayo ng trabaho. Pero Vice, mapapanood ka ba namin sa ibang mga shows na TV5? Yeah, may gagawa nga ako ng Mga program. existing shows ngayon. Mag-guest. That would be possible. Okay. That's possible. Sa mga ganyang business ako. So, may pressure din ba on your part, and do you think ikaw na kumbaga mag-help mag-lift ng parang programming ng TV5? Ayoko namang isipin na ako yung mag-help ng programming ng TV5. I will just share what I can. I will just do what is asked of me. Sa mga ganyang business decision, meron ka bang kinoconsult or ikaw lang? Meron. I am very blessed with an amazing core group. I have, meron akong team, and ABS-CBN has always been there to guide me. Lahat ng decision ko, ipinapaalam ko tinatanong ko, they never decide for me. They allow me to decide for myself. Pero I will always have to hear their thoughts about the things that I will be doing. Vice with the new title, Queen of All Networks. Na-pressure ka ba? Ano talagang reaction mo when you heard that? Wala rin namang bearing yung mga ganyang title niya. Ganun din namang bayad. Kahit ano namang, wala namang, dalawa na title ko, dalawa bayad ko, wala namang ganun. Pero happy ka. Kasi Alin? sino yung bibigyan ng title sa'yo? You don't have to
na Come up with gumawa ng your own. title, you don't have to claim ng mga ganyan. Sila yung ibibigay sa'yo kusa. Siyempre nakakakilig naman ang plastic naman pag sinabi ko, wala naman yan. Meron yan, no, nakakakilig yan, no, nakaka-flatter yan ng malala. Kasi siyempre binavalidate niyan yung mga nagawa mo, yung body of work mo, di ba? So may nakakapansin ng binibigay mo at may nakaka-appreciate kaya nagbibigay rin sila ng ganung title. At ang Nakakakilig yun. At ang maganda advice, no, kahit, syempre, alam naman natin yan, few weeks ago, pilit kang dinadown because of something. Pero, hindi ka ma-down. Now, ang bongga, pinag-uusapan at bakit na-down. Ano na nga siya, para siyang naging routine na. Yung mga ngaraga ko slide, tapos may bonggang mangyayari, yung gano'n na. Nababasa ko lang yung online yun eh. Pero sabi ko, oo nga no, parang gano'n na yung galawan. Laging may makukuhang award, may makukuhang ganitong kontrata, may lalabas sa bagong endorsement. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, I just embrace life in general. Parang give lang, sige, tanggap lang tayo. Wala naman tayong choice kundi i-embrace ang life. Wala naman tayong madi-decide eh. Di ba? We can just adopt and adjust. Pero lahat ng mangyayari, hindi mo naman hawak, di ba? Kung saan man kadadalin at anong mangyayari sa'yo, hindi naman talaga tayo makakapag-decide. Si Lord lang naman yung kumukumpas at saka gumaganon, di ba? Kaya, hindi na rin ako masyadong yung natatakot. Hindi ka tulad dati nung bago-bago pa ako na, shit, anong mangyayari? Mangangarag na ba? Mawalan na ba ako ng trabaho? Ika-cancel na ba ako? Hindi naman eh. Kasi, kung ano yung binigay sa atin, kung ano yung plano sa taas, yun ang mangyayari. Pero sa dami mo ng achievements, sa dami mo ng titles, ano pa yung gusto mong ma-achieve? I just want to continue. I just want to continue enjoying the things that I have been doing. I just want to continue creating contents, doing movies, doing TV. Gusto ko lang masaya, gusto ko lang GV. Yung lang, kasi parang masaya naman ang life. Ang hangat ko na lang ay magpatuloy ito. Yun, magpatuloy lang siya. Hindi ako Wait. magkasakit. Ayun, good health. When you good pray, health. may hinihiling ka pa ba o nagpapasalamat ka na lang? I'll just always pray for another chance every day. Lord, ay pang isa pang chance. 'Di ba? Pag maganda yung nangyayari, Lord, ay pang isa pang chance. Pag hindi maganda yung nangyayari, Lord, ay pang isang chance. Yun lang naman kasi lahat naman tayo matitigok in the future, 'di ba? Pero syempre ayaw nating agad. Kaya Lord, ay pang isang chance every day. I just ask for another chance. Vice, sabi nila, kaya ka lalong sinuswerte kasi ang dami mong tinutulungan. Although hindi mo sinasabi lahat, pero like, pag nakakarating sa'yo, pag may nangangailangan, you just help, you offer na bukal sa puso mo, bukal sa loob mo. It makes me feel good. Hindi ko siya, paano ba to? Masarap siya sa pakinamdam eh. Gusto ko siya. Yung, pag nagko-compute nga ako, kunyari, kung tuloy niya, magbibigay may kontrata, di ba? Siyempre may bayad yan, di ba? Iniisip ko na, ay gusto ko ng ganito. Magpapagawa nga ako ng ganito. Magpapadala nga ako sa ganito. Kasi, okay naman na ako, di ba? Even without this contract, mabubuhay naman na ako bukas, di ba? So para saan kaya to? Di ba? Para saan kaya tong blessing na to? Di ba? Para sa akin ba lahat to? Di ba? Kakamkamin ko lang ba to? Sasarilinin ko ba? O kaya di ba sabi ko nga kanina, parang this is a win-win for me, for ABS, for TV5, for MediaQuest, and for everyone that I will be sharing this win with. Ang galing. Sige naman. Bigyan ng chance. Kanina na-mention mo na nagkaroon ka ng sama ng loob sa TV5 dahil nawala yung showtime. Kasama ba din sa sama ng loob yung TVJ? Kasi di ba, ano yung naunang pag-uusap? Yung sa inyo ni Mr. MVP o dun sa inyo ni Bossy? Nauna pa yung yung sa amin ni MVP. Kasi even after, not one right after, but a month or two after na nawala kami sa TV5, meron ng talks eh. Pero heartbroken ako. So parang no muna, parang hindi ako comfortable, parang hindi. Pero wala akong sama sa TVJ ha, wala akong sama ng loob. Parang TVJ has nothing to do with it. Wala naman akong relationship or deal with them eh, 'di ba? Wala naman hindi naman kami nagtatrabaho together. So
hindi naman sila yung nakasakit sa akin. Wala naman silang obligation sa akin. And TVJ is just doing their job as well as entertainers. Gusto mo na rin sagutin yung issue about the MTRC. Siyempre, these past few days, naging controversial yung pagkawala mo sa It's Showtime and a lot of people... Actually, hindi ko alam kung bakit siya controversial. Hindi siya meron akong legitimate leave kaya wala ako. Kaya hindi siya controversial. Kaya lang siguro siya naging controversial kasi yung mga tao parang nag-expect na kailangan ko bang magpaalam na aalis po ako ha, ito pong alis na to ay pahinga, hindi po ito. Yung ganon, yung mga tao may kanya-kanyang salita, di ba? They made it controversial. So silang gumawa ng kwento. Sila rin naman ang nag-isip. Sila rin ang nag-stress, di ba? So, give ko na lang rin sa kanila. Pero nag-sorry Siya ka, naman, may no? lesson learned ka ba dun sa nangyari? Lahat. Marami kang marirealize sa mga ganung dapat may ma-realize ka. Diba? Dapat may ma-realize ka. Marinel. Actually, nakakatuwa nga rin kasi na ang nagustuhan sa'yo, nagsisimula pa rin yung bashing, Saturday pa lang, after the episode ng Friday. Ang ganda, nag-apologize na. Yeah, alam mo wala pa yung mga MTRCB na ano. I already reached out to MTRC. Sabi ko, may ganitong pong eksena, ganyan-ganyan. Tapos, wala pa naman nakakarating sa amin. Pero gusto ko na pong mag-apologize. Diba? Kasi syempre, naka-hurt ako ng audience ko Naka-hurt ako ng madlang people. Hindi naman, ang obligasyon ko ipasayahin sila. Hindi sila naging masaya. So, it pains me na disappoint ko yung audience ko. Kaya I will apologize right away. Kaya nung nag-usap kami ni Miss Lala, sabi niya, maganda yung naging decision mo nung nag-apologize ka agad, ganyan. Kahit nga nung hearing may hearing sila, gusto kong pumunta. Pupunta ako sa hearing. Kahit sabi ko, i-adjust ko yung flight ko kasi Wednesday yon yung hearing. Ang flight ko Wednesday. So, adjust ko kaya gabi na lang ako umalis o the following day. Tapos mag-uusap kami ni Miss Lala, huwag ka na umatin kasi unang-una, hindi ikaw naman yung kailangan makausap. Yung ganun. Kaya Hindi ka ni-require. Hindi ako ni-require ni Miss Lala. Pero nag-usap kami, in-explain ko sa kanya, ganyan. Nag-usap kami ng Kaya sabi na, sige, kung magbabakasyon ka na, kami nang bahala at ang Showtime Production, kami nang mag-uusap. Huwag mo nang Marinel naman daw. Ano mo yung partnership mo, hindi lang siya basta TV5, Media Quest. So, nandyan din yung mga radios, cable. How do you plan to maximize your partnership with Media Quest? Seriously, I don't know. Kasi nga, Di ba sa... alam mo yung media, nabigla na nga lang niya. Kasi ang initial talks lang naman about, doing a show with TV5. Tapos biglang, what if, gawin natin to? Pwede mo natin gawin to? Okay naman, papaya ka. Kung ito, dagdag natin. Okay naman po. Ganyan. Buong Media Quest na talaga. Ang gawin ng ganyan. Parang, sige. Hindi naman nila ako pine-pressure na kailangan ma-fulfill mo to agad o ma-deliver mo lahat yung inaano namin sa iyo. Pero nakakatuwa kasi hindi lang TV5 yung binuksan nila, ang daming pinto yung binuksan nila for me. Parang sobra yung trust nila sa akin na parang makakatulong ako sa kanila kahit paano. At the same time, may tulong din man silang may bibigay sa akin. Actually, malaki. Kuya naman, hindi pa nakakasingit kanina pa. Recently po kasi na-reopen na naman yung debate about films, the quality of the films that we have in the Philippines. And of course, with this venture po, how do you think will that contribute? Ano ba yung tungkol sa films? Yung kung bakit namamayagpag yung mga Hollywood films tapos nagde-deteriorate yung mga lahat naman may opinion at lahat naman may valid din naman ng mga sinasabi. Oo, pero maganda yung mga debate, maganda yung diskusyon. Ibig sabihin, may interest yung mga tao para pag-usapan yung industriya, yung pelikula. Maganda yun, magandang may diskurso kasi ibig sabihin, buhay ang interest. And we just need to challenge ourselves every day, every time nagagawa tayo ng project na magbigay tayo ng ikatutuwa nila kasi kaya naman tayo nagbebenta. Kahit ano naman, kahit di pelikula, kahit baso, pagkain, cellphone, 'di ba? Ang ginagawa mo talaga, ang ginagawa mo 'yon kasi gusto mong bilhin nila 'di ba? Susundin natin yung gusto nila para bilhin nila kasi hindi mo naman pwedeng isungalngal sa mga tao yung bagay na hindi nila gusto.
di ba? Kaya nga kahit dati pa, di ba, ino-okay yung mga pelikula ko, tapos kino-question nila, bakit ang daming nanonood ng pelikula ko? To each his own, iba-ibang trip natin, di ba? Iba-ibang gusto nating soft drinks, iba-ibang gusto nating ulam, di ba? Kaya hindi natin pwedeng questionan, bakit siya gusto niya yun? Dapat hindi mo yan gusto kasi hindi ko yan gusto. Di ba? May market na ganito, yun ang gusto nila, binibigay namin to that certain market. Kung di mo trip, baka hindi ikaw yung market. Let's see kung makakagawa din kami ng produkto na para sa iyo. And how would this help yung itong certain